Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lester. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. May mga taong isinilang na may natural na kakayahan na magpalayas ng masasamang elemento o humigop ng negatibong enerhiya sa katawan. Meron ding may kakayahang gumawa ng mga pangontra, buhat sa sangkap na mula sa kalikasan, kagaya na lang ng tiyuhin ng ating tampok na karakter. Si Lester ay mula sa angkan ng mga manghabak. Sa kasamaang palad, tumalikod ang ilan sa mga kapamilya nito sa gawain at tanging ang tiyuhi na itago na lang natin sa pangalang Mang Patok ang naiwan para magpatuloy ng tradisyon. Naging interesante para kay Lester ang gawain ng tiyuhin, kaya naman nagsumikap itong pag-aralan ang lahat ng kaalaman tungkol sa paggawa ng mga habak. Lester, ang paggawa ng habak ay hindi basta-basta. Ito ay nangangailangan ng tamang balanse ng mga sangkap mula sa kalikasan. At upang magawa mo ito, kailangan mong pag-aralan ng bawat bisa at kakayahan ng mga sangkap. Wika ni Mang Patok. Kasalukuyang nakaupo ang dalawa sa harap ng mesang punong-puno ng mga sangkap na kinalap mula sa kagubatan. Lahat po ba to, Tiyo? Ang dami nito ah. Paano mong nalaman kung para saan ginagamit ang mga ito? Tanong ni Lester. Lahat yan ay pinag-aralan ko simula pagkabata. Hanggang sa ngayon, sasabihin ko sa iyo, Lester. May mga sangkap pa din ako na hindi kilala at hindi alam kung para saan. Hindi madali ang pagkabisado ng lahat ng mga ito. Kaya kung sa tingin mo, hindi mo kayang gawin ang ginawa ko, huwag ka nang mag-abalang pag-aralan pa. Masasayang lang ang oras mo. Tugon ni Mang Patok. Ngunit determinado si Lester na matutunan ang kaalaman ng kanyang angkan. Kaya kahit gaano kahirap ang pagdaanan, pinilit nitong pag-aralan ang lahat ng mga kaalaman tungkol sa sangkap na ginagamit sa paggawa ng habak. Isinasama din ito ni Mang Patok sa tuwing mangangalap ng mga sangkap para alam nito kung saan kinukuha ng matanda ang mga ito. Tandaan mo ang mga lugar na pinagkukunan natin. Dahil sa susunod, baka mag-isa ka na lang na pumunta sa lugar na ito. Wika ni Mang Patok. Nabanggit niyo po sa akin na pinapangalagaan ng mga engkanto ang lugar na ito. Hindi po ba delikado kung mag-isa akong pupunta? Tanong ni Lester. Oo, marahil tama ka. Respeto lang ang susi para hindi ka mapahamak. Kapag hindi sinang-ayunan ng mga engkantong pagbubungad, huwag mo nang ituloy. Pagbubungad? Paano po ba gawin yun? At saka paano ko po malalaman kung pumayag ang mga engkanto o hindi? Kaya nga kita isinama sa lugar na to para makita mo at matutunan kung paanong gagawin sa tuwing magbubungad at ano ang proseso ang dapat mong tandaan. Manood kang mabuti, huwag kang puro tanong. Tugon ni Mang Patok. Ipinaliwanag nito ang proseso at ayon sa kanya, ang pagbubungad, isang proseso ng paghingi ng permiso sa mga engkantong nangangalaga sa lugar. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga pagkain o hindi kaya naman pagbabaon ng palay sa lupa. Depende rin sa uri ng sangkap na kukunin. Kung mga halamang gamot, matatamis na pagkain at prutas ang inaalay, ngunit kung mutya at makapangyarihang mga bato, nagbabaon sila ng palakol sa pinakamalaking puno sa lugar. Malalaman mo kung tinanggap ang bungad sa loob ng 5 araw. Mawawala ang mga prutas at kung palakol naman, hindi ito malalaglag sa puno kung saan itinarak. Paano kung hindi sila pumayag?
Pwede po bang ulitin ang pagbubungad? Hindi na, iho. Kagaya ng sinabi ko. Respeto. Kapag hindi ka pinayagan, huwag mo nang ituloy. Tugon ni Mang Patok. Matapos ay sinimulan nito ang pagbubungad. Masasabi ni Lester sa sarili na yon ang pinakamaswerteng araw para sa kanya dahil isang mutya ang kukunin nila sa lugar na yon. Nakatayo sila sa malawak na latian kung saan tumutubo ang uri ng gabi na kung tawagin ay Palawan. Gusto kong ikaw ang magsagawa ng bungad. Kung sakaling magtagumpay ka, ito ang pinakauna mong bertud, ang mutya ng gabi. Wika ni Mang Patok sa pamangkin. Huminga ng malalim ang binata. Sinimulan ang pagbubungad. Naganap ito ng malawak na puno ng Palawan. Itinarak ang dalang maliit na palakol. Sana lang ho, ipagkaloob ng palawang ito ang mutya. Malalaman natin yan mamaya. Ay sa ngayon, bakit hindi ka muna gumawa ng siga sa gawing iyon? Wika ni Mang Patok. Habang itinuturo ang maliit na banawang, gumawa rin siya ng maliit na kubo para pagpahinga nila ng tiyuhin. Naupo ang binata sa tapat ng ginagawang siga. Habang nag-iihaw ng mga nakuhang ligaw na kamote. Panay ang lingon nito sa puno ng Palawan, kaya sinaway ito ng matanda. Bakit ba panay ang lingon mo sa puno ng Palawan? Hayaan mo lang. Magbibigay ng signo sang mutya kung magpapasailalim ba ito sa'yo. Wika ni Mang Patok. Naiga ang binata at hindi na malayang nakaidlip. Ilang sandali ang nakalipas ay ginising ito ni Mang Patok. Lester! Ay Lester, bumangon ka! Oras na! Wika ni Mang Patok. Dali-daling tumayo ang binata. Tinignan ang puno ng Palawan. Hindi nalaglag ang palakol na itinarak nito. Ang ibig sabihin po nito, pumayag ang mga engkanto na kunin ko ang mutya. Wika ni Lester. Bakit hindi mo subukan nang malaman mo? Naglakad papunta sa latian ng binata. Habang naglalakad ito ay muling nagsalita si Mang Patok. Makikita mo ang mutya sa bulaklak ng puno ng Palawan. Antayin mo itong yumuko at kusang babagsak ang maliit na butil ng liwanag. Tumangulang si Lester. Nagpatuloy sa pagpunta sa puno ng Palawan. Nakatitig ang binata sa nag-iisang bulaklak nito habang inaantay ang pamumukadkad. Maghahating gabi ng mga oras na yun, ngunit tila walang nangyayari. Parang wala namang nangyayari, Tiyo. Kanina pa ako nakatayo dito. Wala pong nagpapakitang butil ng liwanag. Baka hindi pumayag, nagsasayang lang tayo ng oras dito eh. Masyado kang mainipin. Huwag mong ito ng isipan sa mutya. Magmatsyag ka sa paligid dahil maraming mga nilalang na nagbabalak na kunin ang mutyang yan. Tugon ni Mang Patok. Lingid sa kalaman ni Lester, nakasabay ng pagsikat ng araw ang paglabas ng mutya. Sinusubukan lang ng matanda ang pasensya nito. Nakikita ni Mang Patok na unti-unti nang naiinip ang binata. Naglakad-lakad ito sa paligid nang bigla siyang mapatingin sa langit. Napansin na unti-unti nang nagliliwanag. Hindi nagsasalita ang matanda. Sa halip ay hinayaan niya si Lester na matuklasan ang sekreto ng mutya ng Palawan. Muling bumalik si Lester sa kinaroroonan ng bulaklak. Nakitang unti-unti itong yumuyuko. Isa-isang bumubuka ang mga talulot. Nanlaki mga mata ng binata
dahil nakita nitong lumabas mula sa bulaklak ang isang butil ng liwanag na halos kasing laki ng bigas. Akmang sasaloy na sana ito ni Lester gamit ang kanyang bunganga nang biglang sumigaw si Mang Patok. Bilisan mo, Lester! Dakbayin mo ang mutya! Napalingon ang binata sa kinaroroonan ni Mang Patok. Nakita ang malaking figura ng nilalang na papasugod sa kanya. Bago pa man ito maabot ng tuluyan ang binata, nagawa niya ng hawakan ang mutya. Tumagos na lang ang kamay ng nilalang sa kanyang katawan, bagay na labis na ipinagtataka ng binata. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Mang Patok. Nakuha ko na. Pero teka, ano naman yung nilalang na yun? Bakit niya ako sinugod? Wika ni Lester. Ang nilalang na yan ay isa sa mga nagnanais na kunin ang mutya ng Palawan. At nang mahawakan mo na ito, wala na silang magagawa. Hindi ka nila pwedeng saktan dahil ikaw na ang bagong kinikilala ng mutya. Mahusay, Lester. Halika na, tapos na ang pakay natin dito. Tugon ng matanda. Hindi makapaniwala ang binata dahil sa wakas, nagkaroon na rin siya ng sariling tangan. Habang naglalakad ang dalawa, panay ang tingin ni Lester sa kanyang nakuwang mutya. Binigyan ito ni Mang Patok ng maliit na sisidlan na gawa sa botelya upang doon ilagay ang tangan. Ano po bang bisa ng mutya ng Palawan? At saka bakit po tumagos lang yung kamay ng nilalang sa akin kanina? Ang mutya ng Palawan ay isang uri ng mutya na galing sa mga halaman. Isa sa mga pambihirang kakayahan nito ay magpagaling ng anumang pinsala, mapapisikal o espiritual. Maliban dito, mabisang pandepensa dahil nagbibigay ito sa may tangan ng kakayahan na hindi tabla ng anumang sandatang gawa ng tao. Kahit bala ng baril, dudulas lang sa balat mo. Mabisa ding pang-akit ng hindi. Kalimutan mo na. Bilisan mo na ang paglalakad at tataghaliin na tayo. Wika ni Mang Patok. Hindi na nito tinuloy ang sasabihin dahil isa sa bisa ng mutyang nakuha ng binata ay ang mang-akit na mga babae. Pagdating sa tahanan, sinimula ng matanda ang paggawa ng habak. Sa pagkakataong iyon ay katuwang niya si Lester. Naglabas ng ilang basyo ng bala ang matanda at ibinigay sa kanya. Ang mga basyong ito ay gagawin nating habak de bala. Siguraduhin mong tama ang mga sangkap. Ano po bang bisa ng habak de bala? Depensa, proteksyon laban sa mga elemento o taong may masamang tangka sa may tangan. Tinandaan ni Lester ang lahat ng mga sinabi ni Mang Patok. Hanggang sa pagtagal, nakabisado ng binata ang pamamaraan at siya na mismo ang gumawa ng mga habak. Ngayong kabisado mo na ang paggawa ng habak. Siguro naman kaya mo nang gumawa ng habak para sa ibang tao. Wika ni Mang Patok. Kaya ko naman ho yun, tiyo. Hindi ho ba may nagawa na ako? Hindi mo yon matatawag na habak kung hindi pa nababasbasan. Paano ko naman po gagawin yung bagay na yun? Hindi niyo naman ako tinuruan ng mga dasal na pangbasbas. Bilisan mo. Tapusin na natin ang paglalagay ng sangkap at may gagawin pa tayo. Napakipit balikat na lang si Lester. Itinuloy ang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ang lahat ng mga habak de bala. Tapos na po. Ano na ang susunod nating gagawin? Ilagay mo doon sa altar, tapos sumunod ka sa akin. Wika ni Mang Patok.
Nagpunta ito sa kanyang silid. May kinuha sa lumang baul. Ano naman po yung mga yan? Tanong ni Lester. Hindi ba nagpapaturo ka ng mga dasal na pangbasbas? Eto, pag-aralan mo ang libretang yan. Tugon ni Mang Patok. Ginugol na Lester ang libreng oras sa pagbabasa at pagkabisa ng mga dasal. Habang ginagawa niya ito, unti-unting lumalawak ang kaalaman ng binata tungkol sa kanilang kakayahan. Likas sa ating angka ng paggawa ng mga pangontra kahit walang tulong mula sa panlabas na puwersa. Makakaya mong maglipat ng enerhiya sa isang habak. Ngayon susubukan natin ang iyong mga natutunan. Eto, may isang pares ng baong walang mata. Gawin mo itong pangontra para sa isang taong ginagambala ng mangkukulam. Sige, ako na humbahala dito. Tugon ni Lester. Kinuha niya ang mga sangkap at sinimulan ang paggawa, habang isa-isang nilalagay ng mga binata ang mga sangkap. Itinuro ni Mang Patok ang mga dapat nitong gawin. At nang matapos na ang pangontra, inilapag ito ni Lester sa mesa. Inusala ng mga dasal. Matapos ay inihip niya ito sa ginagawang habak. Ilang minuto ang nakalipas. Inabot ni Lester ang pangontra kay Mang Patok. Napangiti ang matanda nang mahawakan ang ginawang pangontra ng binata. Magaling, Lester. Hindi nga ako nagkamali ng piliin kitang turuan. Sige na, ibigay mo na ito sa ating pasyente. Wika ni Mang Patok. Pagkasuot ng pasyente ay bigla itong napaupo. Ayon dito, biglang nanghina ang kanyang katawan. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ni Lester. Isa lang ang ibig sabihin. Nasa katawan pa rin niya ang sumpa ng mangkukulam. Tugon ni Mang Patok. Akmang tatanggalin ni Lester ang habak nang biglang hawakan ng matanda ang kamay niya. Kailangan tanggalin ang habak, tiyo. Baka mapahamak siya. Epekto yan ng pangontrang ginawa mo. Ang ibig sabihin, hindi kaya na mangkukulam ang lakas ng ginawa mong habak. Sandali muna, Lester. Tumabi ka. Tugon ni Mang Patok. Hinawakan nito ang noo ng pasyente. Nag-usal ng dasal. Dahan-dahan itong nawalan ng malay. Ano pong nangyari sa kanya, tiyo? Susubukan kong pasampahin ang mangkukulam. Ilang beses mo nang nagawa yan, tiyo? Ito ang unang beses kong magpapasampa ng mangkukulam sa katawan ng pasyente. Biglang nakaramdam ng pag-aalala si Lester. Ngunit malaki ang tiwala nito sa Chewin. Patuloy lang itong nanonood sa ginagawa ni Mang Patok. Biglang nanginig ang katawan ng pasyente. Dumilat ito. Tinignan ng masama si Mang Patok. Ano? Hindi mo akalaing mauhuli ka, ano? Pwes tignan natin kung makakalpas ka pa. Wika ni Mang Patok. Pilit na itinataas ng pasyente ang kamay. Ngunit hindi ito makagalaw. Walang iya ka. Sino ka at ano ang kailangan mo sa akin? Bakit mo ko'y kinulong? Tugon ng sanib. Ito rin ang unang pagkakataon ni Lester na makainkwentro ang isang mangkukulam. Huwag mo nang subukang manlaban dahil wala kang magagawa. Isang maling kilos mo lang mamamatay ka. Gayon, kung ayaw mong mapadali ang buhay mo, bakit hindi ka magsalita? Anong kailangan mo sa taong ito at bakit mo siya ginagambala? Wika ni Mang Patok. Maling tao ang tinulungan niyo. Hindi siya mabuti. Mali ba? Sa tingin mo ikaw,
Tama ba ang ginagawa mo? Siya ang may atraso sa akin. Nananahimik ang pamilya ko. Pinalis niya kami sa lupang tinitirahan namin. Pinalis? Teka, ay saan ba kayo nakatira? Tanong ng matanda. Napatingin ito kay Lester na noon ay patuloy lang na nag-oobserba sa kanyang ginagawa. Napagtanto ng binata na may mali sa pasyente. Kaya naman bago pa makabalik si Mang Patok sa ginagawa, pinuna niya ito. Tiyo, napapansin ko lang. Sinabi ng nakasapi na pinalis sila sa kanilang tirahan. Ang ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. Wika ni Lester. Ayos Magaling, Lester. Hindi man kukulam ang nakasapi sa katawan ng taong ito kung hindi isang engkanto. Tugon ng matanda. Muli nitong ibinaling ang atensyon sa pasyente. Siguro naman napapagtanto mo kung ano ang sinasabi ko. Hindi ka manggagamot at wala kang kinalaman dito. Kaya kung maaari, huwag ka nang makialam pa. Wika ng nilalang. Kung ganon, maaari bang hilingin ko sa'yo na ako na ang bahala sa tao ito? May kasalanan din siya sa akin. Hindi niya sinabi ang totoong nangyari kaya humantong sa ganito. Ipapaubaya ko siya sa'yo. Ano naman ang magiging kasiguraduhan ko na mabibigyan ng katarungan ang ginawa niya sa pamilya ko? Ayokong mangako, pero gagawin ko ang lahat. Kung gusto mo, manatili ka sa katawan ng taong ito habang kinakausap ko siya. Para ikaw mismo makapagpatunay na hindi ako sisira sa aking salita. Tugon ni Mang Patok. Hindi nagsalita ang nilalang na nakasanib. Sa halip ay muli itong nanahimik sa loob ng katawan ng pasyente. Unti-unti itong nagkamalay. Nang tuluyang mahimasmasan, kagad kinausap ni Mang Patok ang pasyente. Ayon dito, may lupa itong nabili sa gawing dulo ng bayan. Medyo liblib na at wala masyadong napupunta. Kaya naman napakasukal. Naisip niyang ipalinis ang paligid. Ipaputol ang mga punong nakatayo. Lingid sa kalaman nito na may mga nilalang na nakatira sa lugar at dito nag-umpisang magkasakit ang pasyente. Hindi man kukulam ang gumagambala sa'yo kung hindi isang naghiganting engkanto. Nasira mo ang kanilang tahanan at ito ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Wika ni Mang Patok sa pasyente. Kung ganun ho, anong maaari kong gawin? Ano ba dapat ang ginagawa kapag nakagawa ka ng kasalanan? Hindi ko po alam kung paano magsisimula sa bagay na yan. Ang totoo, ito rin ho yung dahilan kung bakit ako lumapit sa inyo eh. Hindi ko ho talaga alam kung anong gagawin ko. O sige, ganito ang gagawin mo ha, makinig kang maigi. Pumunta ka sa bakanteng lote. Magdala ka ng kahit anong pwedeng ialay, gaya ng pagkain, prutas o matatamis na kakanin. Ilapag mo sa lupa at magtirik ka ng kandila. Huwag na huwag kang magdadala ng pagkaing may asin at bawang ha. Wika ng matanda. Sinamahan pa ito ni Lester para masiguradong tama ang gagawin. Matapos ay bumalik sila sa tahanan ni Mang Patok para muling magpatingin. Sinunod ko na po yung sinabi mo. Ngayon gagaling na ho ba ako? Tignan natin kung anong mangyayari. Hindi natin malalaman kagad ang resulta ng ginawa mo. Hayaan mong makapagpasya mga engkanto sa gagawin nila. Wika ni Mang Patok. Naku, medyo matatagalan pala yan bago ko malaman kung mapapatawad nila ako o hindi. Kailangan ng pasensya sa lahat ng bagay. Hindi mo maaaring apurahin ang lahat.
gaya ng palagi mong ginagawa, lalo na ang pagpapatawad. Hindi yan parang candy na kung gusto mong kunin, makukuha mo ng agaran. Tugon ni Mang Patok. Alam nito na hindi bukal sa loob ang paghingi ng tawad ni Herminio. Matapos ang pag-uusap ay nagpa siyang umuwi ang pasyente. Sa hula ko, Tiyo. Bukas o sa makalawa babalik na naman yun. Ang masama pa dyan, sasabihin niyang peke kayo. Huwag kang mag-alala, Lester. Ilang beses nang nangyari yan, hindi ba? Hindi ka pa ba nasasanay? Tugon ng matanda. Hindi nga nagkamali ng sinabi si Lester. Sa pagkakataong iyon mas malala pa ang nangyari kay Herminio. Namaga ang buong katawan at halos hindi na makapagsalita dahil maging ang dila at bibig ay naapektuhan na. Yan ang hirap kapag hindi ka nakikinig. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Hindi bukal sa loob mo ang paghingi ng kapatawaran, kaya binalikan ka ng mga engkanto. Wika ni Mang Patok. Sumagot naman ang kaanak na kasama ni Mang Herminio. Hindi po ba binigyan nyo ng pangontra si Tio Herminio? Ano po nangyari? Hindi po ba gumana? Ikaw naman, Eric. Ang kapangyarihan ng mga pangontrang ibinigay ko sa kanya ay nagbula sa kalikasan at mga elemento. Nawawala ang bisa nito kung ang mismong may tangan ng gumagawa ng mali. Tugon ni Mang Patok. Parang sinisisi nyo si Tio sa nangyari sa kanya. Hindi ba kayong nagturo kung anong dapat niyang gawin? Oo, ako nga ang nagturo sa kanya. Ewan ko kung nauunawaan mo ang sinasabi ko. At saka isa pa, sino bang dapat sisihin sa nangyari dyan? Di ba ang tiyuhin mo? Biglang natahimik si Eric nang marinig ang sagot ng matanda. Hinawakan nito ang pulso ni Herminio. Halos wala nang maramdamang pintig si Mang Patok. Manong, mapapagaling niyo ba yung tiyuhin ko? Tanong ni Eric. Kaya ko siyang pagalingin. Pero mahirap gumamot ng taong napakatigas ng ulo. Kahit anong gawin ko, kung siya mismo ang walang pakundangan at hindi marunong sumunod, mawawala ng kwenta ang lahat ng paghihirap ko sa pagtulong sa kanya. Ano ba ang dapat gawin, Manong? Wala na po akong maisip na paraan para tuluyang gumaling si Tio Herminio. Walang sakit ang hindi nalulunasan. Kaso lang, nakadepende pa rin yun sa taong ginagamot. Sa kahit anong aspeto, kinakailangan marunong makinig ang pasyente dahil kung hindi walang mangyayari. Tugon ng matanda. Inulit nila ang paghingi ng tawad sa mga elemento. Sa pagkakataong iyon si Mang Patok ang nagsagawa. Humingi ng kapatawaran ng matanda. Nag-alay ng buhay na manok sa lugar. Tinalian niya ito ng pulang tela sa paa at hinayaang maggala sa lugar. Alam ng mga tao sa paligid ang kahulugan ng pulang tela sa paa ng isang hayop. Kaya hindi nila ito gagalawin. Binilinan din ito si Eric ng mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng tiyuhin sa loob ng 21 araw. Ang tagal. Bakit naman po ganun katagal, Manong? Wika ni Eric. Ang 21 araw na ibinigay ko sa tiyuhin mo, sapat na panahon para pag-isipan niya ang ginawa niya. Tandaan mo, Eric, hindi siya gagaling hanggat hindi niya sinusunod ang mga sinasabi ko. Yan ang unang daan sa kagalingan. Marunong sumunod at marunong makinig. Oo, alam ko. Huwag ko kayong mag-alala, Mang Patok. Ako na pong bahala sa tiyuhin ko. Maraming salamat po sa inyo. Muling wika ni Eric. Makalipas ang ilang araw, unti-unting gumaling ang sakit ni Herminio. Kaya naman laking pasasalamat nito kay Mang Patok.
Nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain si Lester dahil lalong dumagsa ang kanilang mga parokyano, lalo na ang mga kabataang mababa ang dungan. Bukod sa paggawa ng habak, may kakayahan din si Mang Patok na magbatak ng dungan. Isang 10 taong gulang na bata ang dinala sa kanila dahil palagi itong nagkakasakit. Papabatakan sana ito ng dungan ng mga magulang. Sakto namang umalis si Mang Patok, kaya si Lester ang nakiharap sa mga ito. Kinausap ng binata ang mga magulang. Ipinaliwanag ng mga ito ang kondisyon ng paslit. Di naman ng binata ang pulso nito. Napatingin sa mga magulang. Hindi ho mababa ang dungan ng anak nyo. May mga elementong nagnanais na manirahan sa kanyang katawan at pilit itong pinanglalabanan ng kanyang gabay. Pero wala akong sapat na kakayahan sa ganitong kaso. Kailangan po nating antayin si Tiyo. Wika ni Lester. Hindi rin maunawaan ng mga magulang ng paslit ang nangyayari. Dahil ang pagkakaalam ng mga ito, mababa lang ang dungan ng kanilang anak. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating si Mang Patok. Merong dalang mga sangkap sa paggawa ng habak at ilang botelya ng lana. Magandang hapon. Pasensya na kayo kung natagalan ako. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng matanda. Ipinaliwanag ni Lester ang nangyayari sa pasyente para makasigurado. Muli niya itong tinignan. Tama ang sinabi mo, Lester. Hindi lang pagbatak ng dungan ang gagawin natin sa bata. Kailangan palakasin din natin ang kanyang gabay. Pero bago yan, gusto kong malaman, may nangyari bang kakaiba sa inyong anak nung sanggol pa lang siya? Tanong ni Mang Patok. Yan din ho ang gusto naming idulog sa inyo. Namatay po sa loob ng 5 araw at nabuhay ang paslit. Pagkatapos ng pangyayaring yon, iba na ang kilos niya. Palagi na siyang nagkakasakit. Madalas kung ano-ano ho ang ginagawa Wika ng ama. Dito na napagtanto na may espesyal na kakayahan ng paslit. May kakayahan din po ang anak namin na makakita ng mga namatay na. Wika ng ina. Kagaya ng sinabi ko, may espesyal na kakayahan ng anak nyo. Ang kailangan niya, isang taong may sapat na kaalaman sa espiritual para mabigyan at magamit ng wasto ang kanyang kakayahan. Tugon ni Mang Patok. Matapos ipaliwanag ang mga posibilidad, nakiusap ang mag-asawang ipasailalim sa pangalaga ng matanda ang paslit. Napagkasunduan naming mag-asawa na ikaw ang gagabay sa aming anak kung inyong babarapatin. Wika ng ama. Wala namang problema sa akin. Ang inaalala ko dito, kung kakayanin ba ng bata ang mahiwalay sa inyo ng mahabang panahon. Tanong ni Mang Patok. Tinignan nito ang paslit na nooy naglalaro sa sulok. Nilapitan nito ng ama upang kausapin. Napalingon ang paslit kay Mang Patok at kay Lester na tila nag-aalangan. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-ama hanggang sa ngumiti ito at pumayag na manirahan sa tahanan ni Mang Patok. Payag na po ako tumira sa inyo. Sabi ng kaibigan ko, mabait naman daw po kayo Wika ng bata na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Nagkatinginan si Mang Patok at Lester. Hindi inasahan ng mga ito ang sasabihin ng paslit. Kung ganon, bumalik ka bukas at magsisimula na ang iyong pagsasanay. Tugon ng matanda. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na ang mag-anak. Tiyo, matanong ko lang ano pong pumasok sa isipan niyo? Bakit niyo kinupkup yung bata?
Kagaya mo, Lester. May angking kakaibang kakayahan ng bata. Ang tanging pinagkaiba nyo, ang sayo ay likas. Simula nang ipinanganak ka, taglay mo na ito. Samantalang si Nonoy lumitaw lang ito nang makaranas siya ng kakaibang pagyayari. Ito nga ay ang pagkamatay sa loob ng 5 araw. Teka, tama nga ho kayo. Malaki po ang pinagkaiba ng aming kakayahan. Oo, Lester. Ang katawan ni Nonoy hindi sanay sa ganung uri ng abilidad. Dahil bigla itong napukaw, samantalang yung sa iyo, unti-unting lumantad dahil sa puspusang pagsasanay. Sa makatuwid, kahit hindi kagabayan kusa itong lalabas Samantalang si Nonoy, kapag hindi siya tinulungang malinang ito, mapapariwara ang bata at tuluyan siyang lalamunin ng kasamaan. Tugon ng matanda. Dagdag pa nito, ito ang inaabangan ng mga itim na engkanto. Isang batang may kakayang makakita at makipag-usap sa kanila. Para sa mga engkanto, ang mga kagaya ni Nonoy, isang bukas sa lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Kapag sinabi po ninyong bukas na lagusan, ibig sabihin po ba nun, kaya nilang gamitin ang katawan ni Nonoy bilang daan papunta sa ating dimensyon? Tanong ni Lester. Oo, Lester. Tama ang sinabi mo. Kaya bilang nakakatanda, katuwang kita sa paggabay kay Nonoy. Maaasahan ko ba ang tulong mo? Tugon ni Mang Patok. Tumango naman si Lester bilang tanda ng pagsang-ayon. Kinabukasan maagang dumating ang mag-asawa kasama si Nonoy. Tuwang-tuwa itong tumakbo papunta sa pintuan at nagmano kay Mang Patok. 10 taong gulang si Nonoy ng mga panong ito. Ngunit kinakikitaan na ng kabutiang asal sa tanda ng pagpapalaki sa kanya ng maayos ng mga magulang. Hindi naman ako dapat malungkot, Kuya Lester. Dahil alam kong para kay mama at papa naman ang gagawin ko. Masyado silang nahihirapan sa pagpapalaki sa akin dahil sa sakit ko Tugon ni Nonoy. Dito napag-alaman ni Lester na sakit ang turing ng paslit sa taglay na kakayahan. Wala kang sakit, Nonoy. Isang biyaya mula sa Panginoon ang kakayahan mo. Sino nagsabing may sakit ka? Di yung mga kaklase ko po. Pati na rin po yung mga kapitbahay namin. Saka minsan nga, yung mga kamag-anak ko pa Ang sabi po nila, may sakit daw po ako, kaya umiiwas sila sa akin. Tugon ni Nonoy. Inakbayan nito ni Lester para kahit papano gumaan ang kalooban. Alam mo, Nonoy, mali sila. Wala kang sakit. Espesyal ka at yon ang katotohanan. Kaya ka nandito para magsanay at sa bandang huli, makikita ng mga taong nang-aapi sa'yo na mali ang sinasabi nila. Wika ni Lester. Nagulat ito sa mga sumunod na nangyari. Ikaw, kuya, hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ng paslit. Napayuko ito upang tignan si Nonoy. Ngunit laking gulat ng binata nang makita ang itsura nito. Nagliliwanag ang mga mata. Nagbago ang kulay ng buhok at balat ng bata. Bagyang napatras si Nonoy. Napangiti na lang ito nang malaman na hindi lang basta pangkaraniwang bata si Nonoy kung hindi isa itong tabon. Sa mga hindi nakakalam, ang tabon ay isang uri ng tao o nilalang na kalahati ng katauhan ay engkanto. Ang mga ito ay hindi likas na isinilang na ganon ang katangian. Nangyayari ang pagiging tabon sa sandaling makaranas ng paglalakbay sa mundo ng mga espiritu ang kaluluwa ng isang tao at makabalik ito sa kanyang katawan. Ngunit hindi lahat ng nakakaranas ng ganitong pangyayari ay nagiging tabon.
Tanging ang mga kaluluwang nagkaroon ng kasunduan sa mga elemento ang bumabalik na may ganitong kakayahan. Balik tayo sa kwento. Muling kinausap ni Lester ang paslit dahil lubos itong nauunawaan kung bakit sinasabi ni Nonoy na may sakit siya. Ang ganda pala ng anyong engkanto mo, Nonoy, oh. O diba? Sinong nagsabing may sakit ka? Tanong ni Lester. Pero hindi ka natatakot sa akin, kuya? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Halika na nga, pumasok na tayo sa bahay. Nang makita ni Tio Patok yung ikalawa mong anyo, siguradong matutuwa yun kapag nakita niya yan. Pero ikaw lang po yung nakakakita nito, kuya. Hindi makikita ni Manong ang anyo ko kahit gustuin ko pa. Hindi makikita kahit gustuin mo? Eh bakit naman? Piling tao lang po nakakakita ng ikalawa kong anyo. Nararamdaman nila yung pagiging iba ko kaya natatakot sila. Kahit kailan, mapanghusga talaga ang mga tao. O sige, ganito na lang. Isikreto na lang natin ang nakita ko. Walang makakaalam. Ayos ba yun sa'yo? Oo naman, kuya. Ayos po yan. May merienda po ba sa loob? Nagugutom na po ako Pag-uusap ng dalawa. Pumasok sila sa tahanan. Pinaghainan nito ng pagkain ng binata. Matapos ay kinausap ni Lester si Mang Patok tungkol sa nalaman. May sasabihin ho ako, Tiyo. Nangako ako kay Nonoy na isesekreto ko ang bagay na ito. Pero sa tingin ko, kailangan niyong malaman. Isa siyang tabon. Wika ni Lester. Ay, siya nga ba? Sinasabi ko na hindi lang pagbubukas ng kakayahan ang nangyari sa kanya. Alam ko na may mas malalim pang dahilan. Bueno, ito naman talaga ang dahilan kung bakit natin siya kailangan tulungan. Huwag kang mag-alala. Aarte na lang ako na hindi ko alam. Wika ni Mang Patok. Matapos kumain ni Nonoy, isinama ito ni Lester sa likod ng bahay para mamitas ng mga gulay na iahalo sa kanilang ulam. Maliwanag pa ng mga sandaling iyon. Habang namimitas, biglang nagsalita si Nonoy. Napakadaming lambanang nangangalaga sa taniman nyo. Marami akong magiging kalaro dito. Siguradong masaya to. Wika ni Nonoy. Oo, Nonoy. Marami kang magiging kaibigan dito. Kaya hindi ka malulungkot. Pero mag-iingat ka ha. Dahil maraming masamang engkanto dito. Nga pala, pagkatapos dito, igagawa kita ng habak para hindi ka malapitan ng masamang engkanto. Tugon ni Lester. Matapos ang gawain ay naupo ang dalawa sa sala habang ginagawa ni Lester ang habak ni Nonoy. Tandaan mo, Lester. Iba ang kaso ni Nonoy. Kaya dapat alamin mo ang tabang habak na gagawin mo para sa kanya. Habilin namang Patok. Matapos ay hinayaan nito ang binatang tapusin ang ginagawa. Medyo natagalan si Lester. Mabusisi ang paggawa ng habak de bala. Nakatulog na lang si Nonoy sa tabi nito. Kinabukasan tuwang-tuwa ang paslit. Nagising itong suot na ang ginawang habak. Salamat po, kuya. Ang ganda po ng ginawa niyong habak. Ang lakas po ng proteksyon na bigay sa akin, Ramdam na ramdam ko Wika ni Nonoy. Walang anuman. Para talaga sa'yo ang bagay na yan. Ingatan mo ha. Huwag mong iwawala at mas lalong huwag mong ihihiwalay sa katawan mo. Tugon ni Lester. Ginugol ng binata ang buong araw sa pagtuturo ng tungkol sa mga sangkap ng habak kay Nonoy. Naging interesado naman ang paslit, kaya mabilis itong natuto.
Ilang buwan ang nakalipas. Tuluyang nagamay ng paslit ang paggawa ng habak. Sa tulong ng taglay nitong kakayahan, naging mas mabisa, mas malakas ang ginawa nitong habak. Mukhang nalalamangan ka na ni Nonoy. Ilang buwan lang ang nakalipas. Mas mahusay na siya sa'yo. Wika ni Mang Patok. Ayos lang po yun, tiyo. Mas mabuti na yung ganun dahil magagamit ni Nonoy ang kanyang kakayahan sa kabutihan. Marami siyang matutulungan. Ay talaga ba? Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Bakit naman po ako maiinggit? Nalalamangan ka na ni Nonoy, oh. Hindi po, tiyo. Wala naman po akong dapat kainggitan. Bawat tao may kanya-kanyang kakayahan at tanggap ko po yun. Pag-uusap ng dalawa. Kinagabihan habang nag-uusap, biglang napatigil si Nonoy sa pagsasalita. Nakatingin ito sa bakuran. Nang tignan nito ni Lester, napansin niya ang dalawang figura ng taong naglalakad papasok. Ihanda niyo ang sala. Mukhang may bisita tayo. Wika ni Mang Patok. Hindi po. Wag po. Wag niyo silang papasukin. Bakit naman, Nonoy? Anong problema? Hindi po sila tao. Mga aswang po sila. Tugon ni Nonoy. Muling tinignan ng matanda ang dalawang tao. Nakita nitong nakatayo lang sila sa labas ng bakuran. Bakit hindi sila tumutuloy, tiyo? Tanong ni Lester. Mukhang tama ang sinabi ni Nonoy. Paano mong nalaman yon, iho? Tanong ni Mang Patok. Nakikita ko po. Nakikita ko po yung totoo nilang anyo eh. Wika ni Nonoy. Ano naman ang pakay ng mga ito sa lugar natin? Bakit kaya sila nagpunta? Mukhang kailangan natin silang tanungin para malaman. Wika ni Lester. Matapos ay naglakad ito palabas ng tahanan upang salubungin ang mga panauhin. Nakatitig lang ang mga ito sa binata. Nang tanungin ni Lester, hindi rin nagsasalita. Madilim sa labas ng tahanan, tanging ang sulong pang-abang lang ang nagsisilbing liwanag. Kaya naman hindi nito gaanong nakikita ang muka ng mga tao. Naku naman oh, paano ko kayo matutulungan kung hindi kayo sasagot sa mga tanong ko? Eh nakatayo lang kayo dyan eh. Ano kayo, mga puno? Wika na Lester. Sa pagkakataong iyon, sumagot ang isa sa mga panauhin. Hindi ikaw ang pakay namin, kaya huwag kang makialam. Ilabas mo ang batang tabon. Wika ng isang lalaki. Batang tabon? Walang ganun dito. Mukhang nagkamali yata kayo ng pinuntang lugar. Wika na Lester. Hindi ko na uulitin ang sinasabi ko. Ilabas mo ang paslit. Hawak namin ang kanyang mga bagulang. Kaya kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanila, sundin mo ang gusto ko. Wika ng lalaki. Napalingon si Lester kay Mang Patok. Medyo malayo ang kinakatayuan ng binata mula sa mismong tahanan, kaya hindi gaanong dinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Ano ang kailangan niyo sa bata? Tanong ni Lester. Wala kang pakialam kung ano man ang nais naming gawin sa kanya. Kaya ilabas mo na siya bago pa lumala ang sitwasyon. Wika ng lalaki. Naintriga ang matanda dahil natagalan si Lester sa pakikipag-usap sa mga ito.
Kaya naman bumaba si Mang Patok. Lumapit sa kanila. Mukhang natagalan ka sa pakikipag-usap sa mga panauhin natin Bakit? Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ng dalawang panauhin nang makita si Mang Patok. Hindi nila lubos akalain. Napunta sila sa lugar kung saan nakatira ang matanda. Ikaw si Mang Patok, hindi ba? Ang mga habak. Nasaan ang batang tabon? Wika ng isa sa mga panauhin. Pasensya na kayo, pero walang batang tabon na nakatira dito. Kung meron man sa tingin nyo, basta ko na lang isusuko. Tugon ni Mang Patok. Sinabi ko na to sa binata kanina, pero uulitin ko. Hawak namin ang kanyang mga magulang at kung ayaw mong mapahamak sila, susundin mo ang nais namin. Paano kung ayoko? May magagawa ba kayo? Tiyo, baka kung anong gawin nila sa mga magulang ni Nonoy. Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi nila. Alam ng mag-asawang yon na darating ang pagkakataong ito at handa sila sa mga mangyayari. At isa pa, hindi ko sasayangin ang buhay ni Nonoy at siguradong yun din ang gagawin ng mga magulang niya. Ayos ka rin, tanda. Ano, makikipagmatigasan ka pa ba sa amin? Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Wala akong pakialam sa inyo. O sige, walang problema. Pagsisisihan mo ang ginawa mong desisyon. Wika ng isa sa mga kalalakian. Matapos ay biglang nawala ang mga ito. Paano yan, Tiyo? Baka totohanin nila yung banta sa mga magulang ni Nonoy. Tanong ni Lester. Nag-alala ang binata. Ngunit nang lingunin nito si Nonoy, nakita niyang nakangiti ang paslit. Kawawa naman si Nonoy. Wala siyang kalam-alam sa mga nangyayari. Humanda sa akin ang dalawang yun. Sa oras na mapahamak ang mga magulang ng bata. Masyado kang nag-aalala. Halika, pumasok na lang tayo at mukhang uulan pa. Tugon ni Mang Patok. Pagpasok nito sa tahanan, kinumpronta ito ng pamangkin. Paano kung hindi mag-aalala? Buhay ng tao ang nakasalalay dito. Ang tanong, may buhay nga bang nakasalalay? Tignan mo si Nonoy. Sa tingin mo ba nag-aalala siya? Nakita mo bang umiyak ang bata? Sa taglay niyang kakayahan, narinig nito ang lahat ng pinag-uusapan niyo. Pero bakit hindi siya nababahala? Dahil hindi totoo ang sinasabi ng mga aswang. Ano? Paano niyo naman po nasabi? Dahil una sa lahat, Kuya Lester, hindi ko naman talaga sila totoong mga magulang. At isa pa, paano mauhuli ang dalawang matataas na engkanto? Wika ng paslit. Laking gulat ng binata dahil lumitaw sa likod nito ang mga magulang ni Nonoy. Ang totoong pangalan ko ay Digos. Gabay ako ni Nonoy at ang kasama ko naman ang aking kakambal na si Hilang. Kami ay mga engkantong hangin na gagawa naming magkatawang tao. Pagpapaliwanag ng lalaking engkanto. Ulilang lubos na si Nonoy. Wala nang buhay nang matagpuan namin sa gubat. Hawak siya ng inang wala ng buhay, habang nakaharang naman sa kanila ang kanyang ama, na tila pinagtanggol sila sa kung ano. Ilang minuto pa lang nang bawian ng buhay ang sanggol, kaya nagpasya kami ng kambal ko. Nakupkupin siya at bigyan ng panibagong katauhan. Ito ang dahilan kung paano siya naging tabon. Wika ng babaeng engkanto. Ayon pa sa mga ito,
ang dalawang kalalakihang nagpunta sa kanila, ang mga aswang na pumatay sa magulang ng bata. Nakarating sa kanila ang tungkol sa kakayahan ni Nonoy, kaya pinili namin ni Hilang na ihabilin siya sa inyo. Alam namin na maaalagaan nyo ng mabuti ang bata dahil nangangailangan siya ng kagaya niyang tao, lalong-lalo na sa kasalukuyan niyang edad. Wika ni Digos. Bakit naman nila gustong makuha ang bata? Si Nonoy ay isang tabon. May kapangyarihan siyang bumuhay ng mga mutya at bertud. Ito ang kanilang hinahanap. Limitado ang kapangyarihan ng mga aswang. Kakailanganin nila ng isang mapagkukunan ng lakas para mapanatili ang kanilang anyo, at yon ang katangiang taglay ni Nonoy. Kung ganon, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Nonoy. Tama ang iyong sinabi. Babalik at babalik ang mga yon. Kaya kailangan niyong maging handa. Tugon ni Digos. Ilang sandali ang nakalipas, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong. Dali-daling kinuha ni Lester ang kanyang itak. Inusala ng dasal. Ganon din ang ginawa ni Mang Patok. Sinabihan nito ang mga inkantong pangalagaan si Nonoy. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang makapasok ang mga aswang na yan sa aking tahanan. Huwag kayong lalabas dahil protektado ang buong tahanan. Wika ng matanda. Naglakad ito palabas ng tahanan upang harapin ang mga sumalakay na nilalang. Kung gusto niyong makuha ang bata, bakit hindi kayo bumaba dito? Mangyayari lang yon kung mapapatay niyo kami. Wika ni Lester. Lumapag sa lupa ang isa sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip na sumalakay. Sinalubong naman ito ng binata. Inundayan ng taga. Laking gulat ng nilalang dahil tumalab sa katawan niya ang talim ng itak ni Lester. Paano mo ako nasugatan? Pangkaraniwan lang ang sandata mo. Oo, pangkaraniwang talim na binalot ng makapangyarihang dasal. Tugon ni Lester. Sabay pakita ng suot niyang habak. Hindi ba yan ang kauna-unahang habak na ginawa ni Nonoy? Ito nga po. At ngayon, alam ko na kung bakit binigay ni Nonoy sa akin ang pinakauna niyang gawa. Tugon ni Lester. Sabay sugod sa aswang. Sinubukan nitong pigilan ng binata pero wala ring nagawa. Dahil sa oras na lumapat ang kanyang kamay sa katawan ng binata, napapaso ito. Tuloy-tuloy sa pag-atake si Lester hanggang sa magawa niyang putulin ang kamay ng kalaban. Dito na nagpakita ang isa pang aswang. Ngunit sa halip na lumaban, hinila niya palayo ang kasama. Wala tayong laban sa kanila. Umatras na tayo. Wika nito. Ngunit nagmatigas ang isa pang aswang. Ang batang yun lang ang pag-asa natin para mapanatili ang angkan. Wala akong hinangad kung hindi ang kabutihan ng ating lahi. Gagawin ko ang lahat para mapanatili tayong buhay. Nahihibang ka na. Umalis na tayo dito. Yun din naman ang mangyayari sa atin bandang huli. Bakit pa natin naantayin? Mabuti nang mamatay tayo dito. Pag-uusap ng dalawang aswang. Lingid sa kaalaman ng mga ito. Pinakikiramdaman lang ni Mang Patok ang kanilang mga kilos. Ginagawa niya ito upang mapanatili ang pagiging aswang ninyo. Tama ka, tanda. Hindi kayo ang makakapigil nito. Kahit alam mong wala kang panama, tignan mo ang iyong sarili. Sa tingin mo may mapapala ka ba? Tama ang matanda. Umalis na tayo dito.
Pakiusap, huwag niyo pong papatayin ang kasama ko. Sino bang may sabing papatayin ko kayo? Nag-uusap lang tayo dito eh. Lester, ibaba mo yung itak mo. Hoy tanda, anong gusto mong mangyari? Depende sa gusto mong mangyari. Ibabalik ko sa iyo ang tanong. Ano ang dahilan kung bakit ka nandito at nagbubuwis ng buhay? Hindi ba para mailigtas sa mga kauri mo? Tama ka tanda, kaya huwag kang humarang. Sino ba nagsabing may haharang sa iyo? Malaya kang gawin ang gusto mo. Yon ay kung kaya pa ng katawan mo. Pero hindi na kailangan pang makipaglaban. Makinig kang mabuti, aswang. May kasunduan akong ilalahad sa iyo. Ito ay ang aking panukala. Gagawin kitang bantay ng batang yan. Kayo na mga kauri mo. Sa ganung paraan, mapapanatili mo ang inyong lakas. Kasabay nun, mananatiling ligtas si Nonoy. Kalokohan ang gusto mong mangyari. Paano? Teka, sandali lang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo tanda? Ano naman ang kapalit nito kung sakaling sumang-ayon ako? Tatalikuran mo ang pagpatay ng tao. Kayo na mga kalahi mo. Matagal na naming tinalikuran ng pagpatay ng tao, tanda. Kaya nga kailangan namin ng paslit para hindi kami tuluyang maglahos sa mundo. Kung ganon, wala na tayong problema. Simula sa araw na to, kayo ang itinatalaga kong bantay ni Nonoy. Hindi niyo siya pwedeng pabayaan. Maraming elemento ang naghahangad sa kanya. O siya, Lester, iligpit mo ng sandata mo. Alalayan ng aswang na yan papasok sa aking tahanan. Pag-uusap ng mga ito. Hindi malaman ng mga aswang ang totoong dahilan kung bakit naging pabor sa kanila ang matanda. Ginamot ni Lester ang sugat ng mga aswang at sa tulong ng dalawang engkanto, nagawang maibalik ang naputol nitong kamay. Ito rin ang naging simula ng panunumpa nila ng katapatan kay Mang Batok. Sa paglipas ng panahon, tuluyang lumaki si Nonoy. Lubos nang naunawaan ang lahat sa kanyang paligid. Nagpa siya itong manatili sa pangalaga ni Lester at tumulong sa paggawa ng habak. Nang mga sandaling ito, ang binata na ang nagmana ng gawain ni Mang Patok. Dahil tuluyan ng tumanda, hindi na kaya pang kumilos ni Mang Patok. Kinilala si Lester sa kanilang lugar, maging ang ginagawa nitong mga habak. Ngunit walang sino man ang nakakaalam ng tungkol sa pinanggagalingan ng bisa nito. Samantala ang mga aswang naman ang naging tagakalap ng mga pambihirang sangkap. Kaya naman naging mas mahusay ang mga habak na ginagawa ng mga bata. Lahat ng naging tagumpay ni Lester, pinapasalamat niya kay Nonoy at mga engkanto at mga aswang. Lalo na ang kanyang chewing na mas kinilala sa pangalan na Mang Patok. Mga kabayan, para sa mga gustong makakita ng itsura ng habak, yung nasa kaliwa ito yung habak de bala at itong nasa kanan, habak de lana. Yung habak de bala, mataas na uri ng pangontra sa mga elemento at nilalang at mga taong may masamang tangka sa'yo. Itong habak de lana naman sa kanan, pangontra sa lason. Maganda yan para sa mga palagi nagtatravel. Kung interesado kayo, nasa comment section ang link. Maraming salamat.